of James. Ito po natin, ano? Tapos na po natin ang chapter 1, chapter 2, chapter 4. Balik tayo ng chapter 3. So, tuloy po natin ang exposition of James chapter 3. Aklat ng Santiago, Kapitulo 3. My brethren, be not many masters, or be not many teachers. So, ang na-address po dito ni James ay mga mananampalataya who apparently meron pong tendency na gusto maging mga tagapagturo, hindi dahil sa yun ang kalooban ng Diyos para sa kanila, kundi dahil sa gusto lang nila. Apparently, meron pong merong prestige Pagka nagtuturo na, parang may mataas ang tingin, mataas ang regard, pagka nagtuturo. I remember the time, nung ako yung elementary pa noon, at taas ng regard sa mga teachers, napakataas. Malayo kasi ma'am, sinasalubong ko ng estudyante. Good morning ma'am, tapos, may I help you? Diba ganyan na? Kahit good morning, may kasamang bawo. Morning ma'am, may I help you? Tulungan ko po kayo sa nagamit nyo sa school. Kaya ngayon, good morning ma'am, sabi appear. Parang na lang, barkada lang ng teacher. Parang parang body-body na lang. Pero mga araw, iba, pag tagapagturo ka, ang taas-taas ng regard. So, pag sinabing master dito, the word master here means teacher. So, meron mga tao na gustong magturo, hindi dahil sa may panawagan sila ng Diyos. Pero hindi naman binabawal na magturo, o mag-preach. Kasi meron naman mga nagtuturo sa church na hindi naman sila officially ordained to be a preacher of the church. Hindi naman sila yung pastor sa church. Pero due to their maturity or spiritual insight, they have earned the right also to preach, makapagturo din sa simbahan. Mukha halimbawa na from time to time, meron po tayo mga makalalakihan dito na naglilid ng devotion, di ba? Naglilid ng devotion. O kung may sakit ang pastor, o wala. O in his absence, some of the men, napapatayo dito sa harapan. Although hindi sila yung official na pastor or ordained. So hindi ito pagbabawal na magturo ang mga may gift ng mga pagturo. Kundi, ang pinawarning dito ni James ay yung mga kaya gusto magturo dahil parang mataas ang tingin di ba? Mataas ang tingin sa pagturo. Yun ang hanap nila, popularity. Kaya ang warning ni James sa kanila, maghunos duili kayo, maghinay-hinay kayo. Dahil, sabi rito, mabigat ang responsibilidad na nagtuturo. May judgment yan. Kita niyo, di ba? My brethren, be not many masters or teachers, knowing that we shall receive the greater condemnation. So, do not take it wrong, na yung condemnation dito, mapupunta sa impyerno. Hindi yun ang sinasabi, brethren na nga di ba? Pag sinabing brethren, Kristiyano na to, kapatiran. Kaso lang baka sinabing condemnation. It means judgment. Kasi baka sabihin natin alam ko ba, ang Kristiyano wala ng judgment dahil na-judge na ang Panginoon para sa kanila. Yes, that's true. We will not be condemned to hell, to go to hell. Pero yung judgment ng Kristiyano, yung tinatawag na Bema, di ba? Kaya tayong Bema judgment. And it has to do with our reward. Kapag ka nagtuturo ka ng salita ng Panginoon, palso-palso naman ang tinuturo mo, you will be judged, and that might affect your reward in heaven. That might affect your reward. Yan ang sinasabing judgment dito. And another idea to the judgment here is the judgment of chastening in this life. Chasten ka ng Diyos. Bakit? Pag nagtuturo ka, nagiging spokesperson ka for God Tagapagsalita ka ng Diyos. Diba? You are a speaker for God. You stand for God. Nire-represent mo ang Diyos. So, yun ang binibigay dito na warning ni James. Gusto nyo magtuturo Hindi dahil sa may panawagan o may binigyan ng spiritual insight. Alam niyo ba na may serious responsibility ang nagtuturo dahil you speak for God, you become a spokesperson for God. Pero pag sinasabi mo isang bagay na hindi naman yun ang sinasabi ng Diyos,
might be condemned or judged in this life, which is chastening, chastisement, or it might affect your reward in the future. Yan ang judgment ng Kristiyano, bema, judgment. It has to do with reward. Sabi nga ni Paul, lest we labor in vain. Kanina sa Thessalonians chapter 3, di ba? Maaring yung labor nila, mapunta sa wala. Kung pwede na yung mga service natin, pwedeng mawala. Pwedeng mawala reward because of some misdeeds of a Christian. And then let's go to verse 2. For in many things we offend all. And that's very self-explanatory, no? Sa maraming bagay, stumble tayo. Ano yung stumble? Moral lapse. Moral lapse. At meron pang isang connotation stumble yan Ano? Moral lapse. Hindi mo natutupad, ano? Ano yung morally right. Okay? At isang napakadaling paraan para ang tao po ay magkasala is through the tongue. Yan. Sabi sa verse 2, in many things we offend all. If any man offend not in word, the same is a perfect man, and able also to bridle the whole body. The easiest way to sin is through our tongue. Kasi walang restraint tong tongue Kasi maraming potential sin na hindi mo magagawa kasi wala yung mga ingredients. Yung sinasabi na recipe for committing a sin. Andyan yung mga accessory. Hindi mo tuloy magawa kasi wala yung mga accessory. Pero sa dila, hindi na kailangan ng accessory niyan. Hindi mo pwede ka pagkasala. Minsan nagsosolo ka, wala ka namang kausap, nagkakasala ka with your tongue. Wala kami naalala kaaway sa isip mo, biglang napapamura ka Kasi nag-iisa ka, biglang napapamura ka mag-isa dahil may naalala kang kaaway. Diba? So that's the easiest way. Kasi sabi ng iba, it's no wonder our tongue was barbed behind the teeth, but at the same time, it's close with the lips. But it's too wet and slippery to slip out. Masyadong basa at madulas, nakakawala pa rin. Kaya sinasabi, slip of the tongue, slip of the tongue. Nadulas lang ako. Sinara na nga sa ngipin. Diba? Nilagay na nga sa likod ng ngipin. Guardyado pa ng bibig. Nakakawala pa rin, ano? Talagang dila natin, pahamak talaga. Actually, mga kapatid, kaya sinasabi, the easiest way to sin is through the tongue because binevent lang naman niya laman ng puso Diba? Out of the abundance of the heart, sabi ng Bible, the mouth, speaketh. So in effect, your word is a picture of yourself. Dinidivulge ka ng binibetray ka ng pananalita mo. Nababasa ka ng tao to what comes out on your mouth. So in effect, we are what we say. Kung ano mga lumalabas sa bibig natin, it's a reflection of what's inside your heart or what you are. Puro material lang lumalabas sa bibig mo, it would appear na napaka-materialistic mong tao. Kung puro foul language ang lumalabas sa bibig mo, puro greed, puro kalaswaan, greed-minded ka. Ano mo, malaswa kang tao. Lumalabas lang sa bibig mo, yung talagang nasa puso mo because out of the abundance of the heart, the mouth, speaketh. So in effect, we are what we say. No, lumalabas sa bibig natin, nire-reveal niya kung ano yung pagkatao natin. Okay? For in many things we offend all. If any man offend not in word, the same is a perfect man and able also to bridle the whole body. Last Sunday, tinake up natin yung ilang bagay, 5 reasons for controlling the tongue because of its the potential to condemn. Diba? Alala niya? It has the potential to condemn. It has the power to control. And because of its propensity to corrupt, its primitiveness to combat, and its unfaithfulness to compromise. So, aralin po natin ngayong gabi, yung pangalawa. Last Sunday, na-take up na po natin yung una. Its ability to control, its potential. Its potential to condemn, rather. Its potential to condemn. Kaya kang i-condemn ng dila mo, kahit Kristiyano ka na. Through your tongue, maaari ka ma-judge ng Panginoon. Ma-chasten. And I say, Christians are being judged or condemned by their tongues. Dahil pwede silang ma-chasten, makastigo ng Diyos dahil sa pananalita. Or, they might be judged in the realm of judgment, which might affect their
reward. So it has the potential to condemn. Kung unbeliever, delikado ka, di ba? Sabi ng Bible, through your mouth you will be justified, or through your mouth you will be condemned. For every idle word that a man speaketh, he will give an account to God. Basta book of Matthew. A person will be judged for every idle word that comes out of his mouth. For thy mouth you will be judged, or by thy mouth you will be condemned. So both unbelievers and believers will be judged because of their mouth. So nakita natin yung danger sa mouth, no? It has the potential, the power to condemn. Secondly, at ito ang ating sisilipin ngayon, no? It has the power to control. Tingnan natin, ano? The tongue has the power to control. Verse 3. Chapter 3, verse 2. For in many things we offend all. If any man offend not in word, the same is a perfect man, and able also to bridle the whole body. Ano yung bridle? Ano ito yung tali ng kabayo You know? Bridle. Oh, yun. Busal ba yan? Muzzle, So, if any man, for in many things, we offend all. If any man offend not in word, the same is a perfect man, and able also to bridle the whole body. So, unahin natin yung sinasabi niyan sa, if any man offend not in word, the same is a perfect man. Ano ba itong perfect dito? Meron pong possible meanings. There are two possible meanings to the word perfect here. Bali, hanapan nga ako ng marker. Wala na yung marker ko dito. Whiteboard marker. Meron pong dalawang possible meaning sa word na perfect. Yung nasa Timothy, di ba? That the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works. So, yung word na perfect doon, that the man of God may be mature or adequate, well-equipped. Kumbaga sa training, sa sundalo, ano ka na? Battle ready. Kasi yung mga hindi battle ready, hilaw pa, green, kulang pa sa training. Marami mga pinagdadaanan yan mga training, di ba? Iba-ibang level of training yan. Sa una, para lumakas lang ang katawan mo, endurance, jogging-jogging lang muna, di ba? Iisip ng 4, tutunog yung trompeta, iisip na kayo. As 4, dali-dili instructor nyo, nakasakay na ng ganyang army time, sunod kayo ng sunod. Di ba? Pagka madaling araw, nagja-jogging like that sa sipa, nakita nyo yung mga training, di ba? Puro sila, jogging lang na jogging, pampalakas ng katawan. And then, susunod na, hahawak na sila ng mga di ba? Magkasahawak na ng tunay na baril. Una, baril muna ng kahoy, di ba? Ganito ang posisyon. Hawak, stance. Kung nakatayo, ganito ang stance. Ang lagay ng bat, hindi ka. Ganito kataas. Aim your target. Fire. Wala mo ng bala yun. Sa susunod, totoo na, pero wala pang bala. Baka naman magkabilang-biluan. So, tapos sa pataas. Yung mga kulang sa training, yun ang tinatawag na raw, ilaw, o green. Pero pag sinabi ng Bible na the man of God may be perfect, sinabing perfect, sometimes it connotes what? Maturity. Mature. Ano yan? Control. Yung mga bihasa sa gere, kahit nasa under fire, controlled sila. Si George Patton, si General George Patton. Yan yung ang hawak mo nun, yung tank battalion siya. 3rd Army Group ang hawak niya. Subdivision ng tank Pagka sinasalubong sila ng German fighter plane, harap din sila, hindi siya natatago. Aakit siya sa ibabaw ng lalabas siya sa tangke sa ibabaw. Lalabanan na yung tangke, tangke aeroplano. Ang gamit niya, baril ng cowboy. Baril ng cowboy. Lalabanan niya yung aeroplano. Ang ginagawa ng mga sundalo sa loob, binahatak siya pababa. Yun ang sinasabi na, grace under fire. Hindi nasisiraan ng loob. Kasi yung mga tao na kapag hilaw, kulang sa training, nasisira formation.
Pag sinabi, hold the line, wala na line. Kanya-kanya na takbo. Nakakita lang ng mga pana, o nakakita lang ng alaban na nagwawasiwas ng ng espada. Wala na yung discipline, wala na. Pag sinabi, hold the line, wala nang line. Nagkanya-kanya, Sabay, pag ginanap ko sa kampo, wala rin. Umuwi na pala ng bahay, nagawal na lang. Alala ko yun Kakwentuhan ko yung isang sundalo, isang truck sila. Missing in action, yung pala lahat, nag-awol. Buwi na. Umalis na sa training. You see? So pag sinabing perfect, mature, control. Kahit nasa gitna ng pressure, hindi nawawala sa vision. Grace under fire, makakatawa ka. Sige, pag dumating ang matay, lahat naman makamatay, di ba? Fight. Hopeless na fight to the last. Hanggang sa magkaubusan. Wala nang bala, helmet. Pagka tumapo ng helmet, suntukan. Pag masakit na kamay, kagatan na. Arm to the teeth, arm to the teeth, di pa tingin Pag walang ngipin, false teeth, gilagid. Gigilagidin kita walang atrasa, di ba? Hindi yung iiyak na nanay ko. Sige, aanin na ako. Konting torture lang, aanin na. So, pag sinabing perfect, mature, controlled na yan, composed. Okay? So, another meaning to the word perfect dito sa James, yung yung hindi na nagkakasala. So, if you take that mean, yung perfect na without flaw or without error, lalabas hypothetical. This would be a hypothetical statement. Dahil, wala naman perfect Meron bang tao walang flaw sa buhay? Walang pagkakamali? Meron bang tao walang error sa buhay niya? Wala. So, lumalabas, that statement is hypothetical. Nang talagang ibig sabihin, walang taong hindi nakaka-offend, nakakasala sa kanyang dila. So, if anyone offend that in word, the same is a perfect man, which, ang dinadrive dito, walang taong hindi nagkakasala with his lips, with his tongue. Or, if you take the meaning of a perfect man, if anyone offend that in word, the same is a perfect man, or he is mature, meaning, he can control already his tongue. Kaya niyang kontrolin ang kanyang dila. So the tongue has the ability to control dahil if you can control your tongue, sabi ng Bible, you are able to bridle, is able also to bridle the whole body. And the expression whole body here refers to your whole being. Meaning the rest of you will follow. Ano man yung mga faculties mo, susunod na lang yan. Kung kaya mong kontrolin yung dila mo, kung ano man yung natitira sa'yo, madali nang sumunod. Dahil ang pinakamahirap kontrol ay yung dila. Well, actually, mga kapatid, if you can control your tongue, you can actually control your heart. Why? Because what comes out of your, what goes out of your mouth, actually, dito nagagaling mo sa heart. Hindi lang tinutuloy. And who can do that? Diba? Who can do that? Yung mga mature. Yung mga mature na mga mananampalataya na kahit under fire, under extreme pressure, na under normal situations, na ordinary tao, retaliate na. Hindi pa rin siya, lucid pa rin, alam pa rin niya yung nasabihin niya. Tama bang bitawan? O kung yung time, kung kailan bitawan ang tamang salita. Sino makakagawa niya? Mga mature. They are able to bridle the whole body. They can still compose themselves. Dahil yung iba na yan. Kung ano nalalabas sa ulit niya. So, yan ang dalawang possible meaning dito sa verse na yan. If any man offend that in word, the same is a perfect man, na maaaring idinadrive dyan, no one can do that because no one is perfect. It means lahat tayo nagkakasala sa dila. And another meaning, possible meaning to this verse is, if anyone offend that in word, the same is also a mature Christian already because he is now able to control himself.
Which means he can control his heart because he can control his tongue. Dahil ang lumalabas lang naman sa tongue, yung nasa sa puso mo. Di ba? Out of the abundance of heart, the mouth speaketh. Di ba? So kung kaya mo i-control yung dila mo, sabihin niya, kaya mo na yung puso mo. Kaya mo na yung sarili mo. Kaya mo na i-control. Okay? So only mature Christians can do that. Psalm 39:1. Ano natin? Basahin natin yung Psalm 39, verse 1. I said, I will take heed to my ways, that I sin not with my tongue. I will keep my mouth with a bridle, while the wicked is before me. So I will keep my mouth with a bridle, while the wicked is before me. Naalala ko yung kwento ng isang true story ito eh. Sabi nung isang member, Pastor, na-realize ko ang aking sin of gossip. Ngayon po, magpo-forward ako sa altar at iaalay ko sa Diyos yung aking dila dahil maraming nasisirang buhay, totoo at mga relasyon dahil sa dila ko. Ngayon po ay i-offer ko na sa altar yung dila ko. Eh parati na niyang ginagawa yun, paulit-ulit na. Sabi ng pastor, alam mo kapatid, walang altar nakakasya sa dila mo. Because you are such a big gossip. Paulit-ulit. Parating nagpo-forward, parating altar call, susurrender na yung dila niya sa Panginoon. Sabi na lang ng pastor. Sa laki ng dila mo, walang kakasyang altar din. Hindi magkakasya sa kahit anong altar. And that's a true story, you know. So, there are two analogies here, sa tongue, na kaya mo control. The analogy of the rudder of a ship. So you can say it has the ability to control, rudder at the same time sa bits. We put bits on a horse's mouth. Bits, James 3, behold, we put bits in the horses' mouths, that they may obey us, and we turn about their whole body. Behold also the ships, which though they be so great and are driven of fierce winds, yet are they turned about with a very great or very small hem, whithersoever the governor listeth. So yung hem dyan, yung timon sa Tagalog, And which is true. Sabi niya, kahit anong lakas ang hangin, hindi siya nawawala sa course dahil sa yung direksyon ng timon. Steady lang. Kasi may compass naman eh. Lalo na ngayon, di ba? May compass na. Hindi ka mawawala sa direksyon. Kahit anong movement, pag sinabing north, parating nasa north yan. Pag nalilihis ka, iba ng yung compass mo. Umiiba na ng direksyon. Pero yung north, naka-steady yan. Pero makikita mo, lumiliko yung compass mo. Pero yung direksyon, di magbabago. Sabi, nawawala ka na sa course. Kukorek mo lang yan. Paano may kukorek yan? Yung timon, di ba? Timon. So kahit anong lakas ang hangin, kahit nasa straight course ka pa rin. Sabihin, kayang kontrolin ng maliit na rudder ang isang napakalaki. Kahit anong puwersa ng hangin, kayang kontrolin niya. Ganon ang power ng tank. Hindi na tulad ng tank sa maliit na. Ayan. Ganon din yung mga renda sa kabayo. Maliit lang yan, pero yung laki ng kabayo, yung lakas ng kabayo, kayang kontrolin ng renda. Yung bits, sinasabi, kayang kontrol. Ganon din ang dila ng tao, napakaliit, pero hindi lamang may control, may power to control, yung kanyang potential to destroy. So, condemn, it has the power to condemn, power to control, and then what else? Potential to destroy. And corrupt. Ayaw niya makakorrupt. It has the potential to condemn, power to power to control, and propensity to corrupt or destroy. So if our tongue is controlled, everything else will follow, or it will not be difficult. Sabi sa verse, behold, we put bits into the horses' mouth, so they may obey us, and they turn about their whole body.
Verse 5, even so the tongue is a little member, and boasteth great things. Behold, how great a matter a little fire kindleth. Ano sabi ng verse na dyan sa verse 5? It boasts what? Boasteth great things. May tendency ang ating dila na magyabang, boasteth. Parating wala yan sa lolo ko. Nakarinig lang na isang kwento eh. Wala yan sa lolo ko. Parating kailangan sa yung bila. Hindi maaaring masapawan. Hindi narin na konti. Naalala ko isang kwento ng bahay namin. Alam mo, ang lupa ng lolo ko, medyo may kaya sila. Abot ng 36 hectares yung lupa nila. Wala yan sa lolo ko, 360 hectares. Hindi naman lasing. Kung lasing, maintindihan mo pa eh. Pero hindi lasing eh. So, ganun din ang ating dila, Meron siyang tendency na, it is inclined to boast, to be self-centered, Self-centered. Gusto niya magyabang. Actually, ang problema dyan, sa dila, the heart, kasi nilalabas lang naman ng dila kung anong nasa sa heart. Actually, the problem is the heart. Tsaka pagka nagyabang yung puso ng tao, lalabas sa dila niya, grabe yung destruction na ginagawa niya. It destroys lives, it destroys relationships, it destroys families, communities, churches. Ang daming sinisira niya. What else? Itong propensity niya. It's propensity to destroy, corrupt, and destroy. And it's been a propensity, natural inclination. It has the natural inclination to corrupt. Then in verse 5 and 6. Even so the tongue is a little member and boasteth great things. Behold, how great a matter a little fire kindleth. Tignan yung salitang behold. Yung word dito na behold, pag-aaralin nyo ng gusto sa Greek, yung ibig sabihin itong salitang behold. Actually, ang transliteration lang niya sa English is see, tignan. Pero pag inaral yung niya, yung mood, pero ganyan eh. Nasa what voice? Passive voice ba yan? O anong mood? Kasi sa grammar, may mga ganyan eh. Lalabas ito na yung salitang see. Parang may command. Parang meron siyang command. Hindi siya tinan nyo. Kundi, pagmasdan nyo. Pagmasdan nyo. Hindi lang yung, tinan nyo to. Para bang lilingunin mo lang. Ganun, hindi. Pag sinabing pagmasdan, ano yun? Mas matindi yun sa sulyat. Diba? Pag sulyat, ganun lang, glance. Diba, glance? Pero pag sinabing pagmasdan, titigan ng matagal, obserbahan, di ba? Yun ang mga pagmasdan eh. Pagmasdan nyo nga ito. Talagang obserbahan mo ng gusto. Yan ang meaning dito ng behold. Hindi lang yung lingunin mo nga ito, sulyapan mo lang. Hindi, para bang in passing lang, gano'n. Pero pag sinabi ng behold, pagmasdan ninyo. Sabi, obserbahan nyo. Pay close attention. Yan ang sinasabi, behold, how great a matter a little fire kindleth. Ano dyan po, compare sa tubig, walang sinabi ang tubig. Compare po ang fire sa tubig, walang sinabi ang tubig. Sige nga, iyan kayo ng isang example. I-compare ninyo yung isang spark ng apoy. One spark with one drop. Sige nga, anong destruction ang mapoproduce ng one drop of water? Of H2O. May damage bang magagawa yung one drop? Siguro gawin mo milyong-milyong drop, kahit ba ito, kaya niyang maukayan. Di ba? Kaulit na kaulit on the same, Napapansin nyo sa bahay ninyo, yung pag walang gutter yung bubog nyo, di ba? Isa-isang pumapatak yan. Nakakagalan yung parating inulungan ng tubig, nagmamarka. Di ba? Pero taon ang bibilangin bago ma-produce yun. Ikumpara mo ang effect ng one drop of water sa one spark. Alin ang mas dyan? Mas malupit.
One spark of fire. Yung isang pitik lang ng sigarilyo, yung cigarette butt, alam niyo ba na libu-libong hektarya ang kayang. Hindi lang forest ang susunugin niya, mga buhay ng hayop. Ilang hayop ang mamamatay dyan. Pag libong hektarya yan. Eh kung ang mansion mo nasa gitna ng gubat, o nasa gitna ng mapuno, kasi hanggat, hanggat may oxygen, yan yung mga element para magkaroon ng fire, oxygen. Presence of oxygen and combustible material. Ano ba mga combustible material? Tuyong dahon, dugo. In fact, kahit nga hindi tuyo pag sobrang init na, saglit lang yan. Tanyo yung nadadaanan ng lava. Kahit kahoy yan na sariwa, sunog yan. Imagine the destruction that it can produce. Alam niyo yung Great Chicago Fire of the 1800s? October 8, 1871. The Great Chicago Fire. 17,000 buildings. More than 300 lives. 27,000 homeless. Alam niyo, pinagsimulan, lampara na nasipa ng baka. Dahil lang sa lampara nasipa ng baka, nasunog yung barn. Hindi na rin na-control, 17,000 buildings. Ilang araw yan na apoy bago siya na-control. 300 lives ang nawala at 27,000 ng taong walang bahay. Sa Korea, nangyari yan, hindi rin 1900s naman. Isang sinaing na napabayaan doon sa uling, na nagluluto ng uling. Tumalsik yung baga, nag-spark ng fire, nag-start ng apoy sa bahay. 1 square mile sa city of Korea nasunog. Daang building ang nasunog dahil lang sa... Kaya sabi ng Bible, behold, pagmasdan ninyo. Obserbahan nga ninyo, what great a matter a little fire kindleth. Bakit nasusunog ang mga mansyon? Dahil sa kakangat-ngat ng daga doon sa wiring, ngat-ngat. Bigla siyang nakuryente. Nakuryente siya, di ba? Short circuit yun. Tuyo-tuyo na yung kaya sabi nyo, sa tagal na ng panahon, tuyo-tuyo yan. Saglit lang, aaboy yan. Pinturado yan, flammable din ng pintura. Ano pinagpulhan? Spark lang ang kuryente. Dahil na short circuit yung daga na makulit doon sa wiring, kagat ng kagat. Yan pinagpumula na mga sunog minsan Behold, how great, sabi rito? A matter, a little fire, kindleth. Sabi sa verse 6, and the tongue is a fire. The tongue is a fire. So, nung pinifigure ang tongue as a fire, there are 4 things, 4 elements of tongue's danger that is being proclaimed here. 4 na bagay. Sabi niya, it is a world of iniquity. And the word world here, marami kasing meaning ang world Hindi ako nagkakamali, there are 8 different meanings. 8 meanings. Sa salitang world. Pag binanggit ng Bible ng world, it could mean this earth. It could mean this earth. For in 6 days, God created the heaven and the earth, or this world, and all that is therein. Sometimes when you use the word, ang ibig sabihin ng Panginoon, the world system, love not the world, di ba? Neither the things that are in the world. For all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eye, and the pride of life. For God so loved the world, ano naman ang ibig sabihin naman? Sino tinutukoy doon na world sa John 3:16? The elect. For God so loved the elect that He gave His only begotten Son for them. That whosoever believes on Him shall not perish but have everlasting life. So there is another meaning to the word world, which means system. At yan ang dito. Meaning dito sa James. It is a world of iniquity. Okay? It is a system. It is a system of iniquity. Ibig sabihin, pag sinabi the tongue is a fire, a world of iniquity, ang dinadrive dyan na meaning sa atin, walang ibang bagay sa parte ng katawan natin na may natutulad sa dila pagdating sa effect.
Kasi ang effect ng dila, sabi niya, it is what? Far. It is far reaching. Ang haba ng ano yan. Ang haba. Ang haba ng ano yan, ng epekto, parang apoy. Maliit lang. Isang irresponsibleng naninigarilyo, pinitik. Eh lalo sa US, di ba? Alam niyo ba US, napakaraming pine tree? Alam niyo ba ang pine tree, kahit sariwa yan, nasusunog yan. Dahil parang may gas yan sa katawan niya. Parang may gas yan, kahit ano yan, kahit sariwa, nasusunog yan. O yung katas, yung dagta niya, amuyin niya. Pag meron na gano'n, nagsisiga. Di ba yung pinang-starter? Yung tawag doon, yung, ano tawag doon? Ano pandingas? Ano lang eh, ugat yata yun eh. Ano yung tawag doon, Brother Gilbert? Ano sabi mo? Ano tawag nila? Yung starter sa apoy, para yung sanga na pag ginanyan mo, yung lakas mag-apoy. Saling? Oo, saling. Tawag nila, saling. Pag pinitik mo yung isang i-spark yan, hanggat merong oxygen, hanggat merong masusunog na object, tuloy-tuloy yan, indefinitely, hindi titigil yan, ha? Kaya pagdating sa effect, walang tutulad sa apoy. At inilitulad ng dila sa apoy dahil sa epekto. Hanggat hindi na-check, hanggat mawawala yung mga element para matigil siya, tuloy-tuloy yung effect niyan. Far-reaching, patay na yung tao. Pero yung mga sinabi niya, tuloy-tuloy pa rin yung effect hanggat hindi na nasa-settle. Bigyan ko yung isang example. Ito hindi ko alam gaano ko ito, pero ito kumakala. Na si Jun Benyas is drug protector. Di ba? Jun Benyas. Yung mga kandidato din sa atin na congressman. Pero, he is a member of Manila's finest. Na ang talagang nilalaban nila, mga drug pushers. Ang kanyang paliwanag, nag-retaliate sa kanya yung mga drug lords, kaya ginimitan siya ng black propaganda. Pag ginimitan ka ng black propaganda, kahit ang ilang ulit siya tumakbo, di ba? Kahit anong gawin niya, wala na, sira na talaga siya. Eh yung mga tao nakarinig naman sa sinabi lang ng mga propagandist, hindi naman alam ng tao nakarinig kung totoo o hindi, pero tuloy-tuloy, si Buenas, diba yung drug, ano yan, diba, drug protector yan, nakabot nga sa akin eh. Wala ko saan nanggaling eh. Pero tuloy-tuloy, di ba? Tuloy-tuloy. Maraming tao, di naman nakakakilala sa kanya, di ko pa nga siya nakakamuya, pero yan ang kapangalan, di ba? Nananalo mo ba siya? Wala na. Di na naman naman. Yun yung far-reaching effect of the tamang mga sinabi ng dila. Ako, meron mga embarrassment na natanggap wala pagkabata. Hanggang ngayon, hindi ko nakakalimutan. Elementary pa lang ako. Pagsalitaan ako ng hindi maganda. Hanggang ngayon, hindi ko nakakalimutan. Yung sugat, gagaling. Di ba? Kahit malalim ang sugat, gagaling. Pero yung sinabi sa'yo na masakit, kahit ilang taon na, pag naalala mo. Matindi, far-reaching effect. Meron far-reaching effect. Kasi sabi nito, it's a world of iniquity dahil sa effect yan. It is very far-reaching. As sabi ng Bible, through your tongue you bless, or through your tongue you curse. You destroy lives or you build lives. Maaari kang makasira ng buhay o makabuo ng buhay. At hindi, may walang na-realize din yan yung seriousness ng lumalabas sa ulit natin. Kaya sabi doon, it is a world of iniquity because of the potential for disaster and destruction. Pero ipapatay ka na, pero lang nanira sa reputasyon mo. Ilang siglo na lumipas, yun pa rin ang alam ng tao dahil sumalin na sumalin. Okay, what else? There are 4 elements of danger sa tama, no? Number 1, it's a world of iniquity. Another thing, so it's the tongue among our members that it defileth the whole body. Ano sinasabi yan? It defiles, evil tongue defiles the whole body. So, what the fire cannot destroy, yung hindi na kayang sunugin ng apoy, ano gagawin niya? Yung puso ang tatapos.
Kunyari, hindi niya natupok yung buong bahay. May natira pang 1/4. Pero amuyin mo yung natira. O yan, hindi niya nasunog yung isang bahay. Ay, yung buong bahay. Yung damit, hindi nasunog. Pero kahit hindi nasunog ang damit, amuyin mo yung damit. Kahit ilang labanan. Kahit ilang ulit mo ng laban yung damit. Lagay mo ng Downy na Ariel o anong sabon ilalagay mo dyan. Pag inamoy mo yung damit na save sa apoy pusok pa rin. Sa example niyan, nag-aaral ako sa Bible College noon. Tumutuloy ako sa kapatid ko, floor manager ng isang hindi wala ko ano yun eh. Basta pag pumasok ka doon, may nagiinuman, may mga nagkakantahan, ang tawag doon? Bartender sa rin eh. Yun. So, for extra income, ang ginagawa niya, lahat ng mga table na ginamit, niuwi niya, nilalaban. Siyempre, sari-sari na. Alak, sigarilyo. Alam niyo, kahit anong laba doon sa, yung mga mantel na ginamit sa table, litaw pa rin ang amoy ng sigarilyo. Smoke. Amoy ng smoke. Kahit anong laba, kula, kahit anong bilad, pahangin, kahit nalaban na, amoy pa rin yung usok ng sigarilyo. Ganun no, ang ginagawa ng dila. Talagang tumatagos, nagpe-permeate. Nagpe-permeate. Kumbaga, isa lang ang tinira mo, pero yung epekto nun sa iba, ano pa rin? Kumbaga, sa bala, double impact. Pero kang pinturya, pero yung katabi, na-damage din. Parang shotgun. Isa lang ang tinutudla mo, pinopoint mo, pero dahil sa kalat siya, yung iba na-damage, pati mga tao sa paligid dyan, naapektuhan. Kumbaga, isa lang ina-atake mo. Pero maraming tao nakapaligid sa kanya, pati yun, affected. Ganun ang ang dila, kagaya ng apoy. Hindi niya kayang tupukin, maapektuhan pa rin niya dahil sa usok. Ganun katindi, no? So, evil tongue is set among our members as that which defiles the entire body. Ano sabi ng Mark 7:20-23, for from within, out of the heart of man, proceed evil thoughts, adulteries, fornications, murders, thefts, covetousness, wickedness, deceit, lasciviousness, an evil eye, blasphemy, pride, foolishness. All these things come from within and defile the man. Kaka-defile sa tao. No? Jude 23. Yun yung Jude 23. And others say with fear, pulling them out of the fire, hating even the garments spotted by the flesh. So, matindi yung sira, destruction at yung ruin na nag-create niya sa tao. Talagang nagpe-permeate, kumakalat, umi-spread. Number 3, evil tongue sets on fire the course of our life. Sabi nito, the course of nature. Pero ano bang sabihin ng course of nature yan? That it defileth the whole body and setteth on fire the course of nature. Meaning, the course of your whole life. Hanggang buong buhay mo yan. May epekto yan. Tuloy-tuloy yan. Hanggang sa loved ones. The whole course of life. The whole course of nature. Tutuloy-tuloy po yan. Evil tongue sets on fire the course of our life, not only contaminating ourselves, but also everything we influence throughout the course of our lives. Lahat na nakapaligid, lahat ng i-influensya ka, buong buhay mo throughout the course of your life. Kung mabuti ang lumalabas, ganun din, patay ka na, pero yung mga salita mo, nagre-ring pa rin sa tenga ng mga nabigyan man ng payo, nabigyan man ng advice, maalala pa rin nila. Sabi ng lolo namin, ganito, ng tatay ko, nabubuhay pa. Di baling tayo mahirap. Basta yung pangalan, alagaan. Sabihin, pag sinabing alagaan ng pangalan, it means what? Yung honor. Diba? A good reputation. Which is biblical, diba? A good name is rather to be chosen than, meron ganyang verse sa Proverbs, a good name
is rather to be chosen than silver and gold, or rather to be chosen than riches. Kasi, pag umexit na tayo sa buhay, we will be remembered in history. Yun, paano ka maalala sa history? Si ano? Garcia? Ayun, si Garcia. Lalo ko yun Ay, mag-uusapan ka, pero pangit ang naalala sa'yo. Iba yun yung lumustay sa pera ng military dahil yung nila? Modernization Diba? Mga ganyan. Si Napoles? Lalo ko yun Dure mo, wala namang kinalaman yung apo mo. Napoles ang kapilid Ano mo si Napoles? Si Janet. Wala, kapilido lang. Sigurado ka, baka yun. Dure mo, wala ka namang kinalaman, wala ka namang kaugnayan, kapilido mo lang, pati ikaw, nadadamay pa, diba? Ganun din po, kung mabuti ang mga lumalabas sa bibig natin, patay ka na, yung mga sinasabi mo, tumataginting pa rin sa tenga ng ibang tao yan. Pero kung pangit ang patotoo mo, pangit yung mga sinabi mo, patay ka na, naalala ka. Si ano? Kwenta bibig mo, bastos ang bibig mo. Naalala ko yun. Teacher mo ba ngayon yun? Teacher ko, mag-ingat ka doon. Awa ka ron. So, to a large extent, we are known by the way we talk. And in the long run, what we say, kung ano mga lumalabas sa bibig natin, gives others the idea of what we are, kung ano talaga tayo. Kasi, yung pananalita natin, yan ang di-divulge kung ano kayo. Kung ano yung pagkatao mo, nalabas sa bibig. So, bibitray ka ng salita mo. Ang pananalita mo magsasabi kung anong klase ka talaga. Kung makasarili ka, kung mayabang ka, proud ka ng tao, kung mabait ka ng tao, kung mapagbigay ka, kung maramot ka, magmamanifest yan sa bibig. Lalabas yan. So, nilalabas lang niya kung ano tayo. Number 4, sabi diyan, sa letter verse, James chapter 3, verse 6, and setteth on fire the course of nature, and, sabi diyan, it is set on fire of hell. Grabe, no? It is set on fire of hell. Alam niyo po itong hell. Ano ba yung hell? Sa Bible. It is the Gehenna, no? Gehenna, hell. Ba't sa tinawag na Gehenna? Because of the valley of Hinnom. Kasi itong Gehenna, itong valley of Hinnom, ginawang tapon ng basura yan. Noong wala pang mga Israelites, Canaanites pa nakatira dyan sa Israel, meron part ng Jerusalem na gourd, malalim na bangin, parang malalim na lugar. At doon, nag-o-offer yung mga pagans, yung mga Canaanites ng kanilang anak, kay God na pangalan ay Molech. Si Molech, ang mukha, bakal siya na ang loob niya, walang laman, maghahalo. Inaapoyan yun, hanggang sa magbaga siya. Ang kamay niya na gano'n. Pag bagang-baga na si Molech, yung mga devotees, ihahagis yung kanilang babies. Mga babies doon sa kamay ni Molech. Ngayon, parang di maramdaman parang din ng nanay yung kanilang mga yak. Sinasabayan niya ng tambol. So, yun ang ginawa doon sa Valley of Hinnom na yun, ng mga Canaanites. So, nung dumating ng mga Israelites, especially pagdating ni King Josiah, naging hari sa King Josiah, sabi nila, hindi ito fit na gamitin pa sa kahit anong importanteng okasyon. Dahil ginamit sa ganitong bagay, historical. Ginawa nila tambakan ng basura. So dahil ginawa siya tambakan ng basura, sari-sari na yung mga sinalvage, doon din tinatapon. Yung mga asong patay, mga hayop na patay, doon din tinatapon. Yung lahat ng basura, dumi ng tao, doon na lahat, halo-halo na. So halo-halo yung baho, amoy, uhod, tapos yung usok. Kaya nung nilidescribe ang hell, nilitulad siya sa Gehenna hell. Kasi sa basurahan, nandiyan na natin. Ang apoy, hindi namamatay. Kasi ang tambakan ng basura, kahit umulan, tuloy-tuloy yung usok niyan.
Kasi pag hinukay mo ng hinukay, yung muusok, may maliit na bagay yan. Pag wala ng ulan, hindi, i-spread na naman yan, i-spread. Ganyan ang basura, kahit umulan ng umulan, hanggat may po yan, muusok yan. Kaya, sabi ng Bible, their fire is never quenched, and their worms dieth not. Where there is wailing and gnashing of teeth dahil sa basurahan, andyan din yung mga aso na nag-aagawan sa buto, nag-aagawan sa basurang mga kalansay o kung mga tao na tinapon dyan, pinag-aawayan nila yan, aagawan, naglalabasan yung mga pangil nila. Kaya nang dinedescribe ang hair, where their worms dieth not, andun yung mga uod, the fire is never quenched, and then, there is wailing and gnashing of teeth. So doon nila lang tulad ng hell at sabi ng Bible, it is set on fire of hell. Ano bang purpose ng hell? Destruction. The purpose of hell is destruction. To destroy. Diba? Diyan ihahati si Satan and his angels. So, sumasang-ayon. Sinasabi lang dito ni James, ang dila, pagka evil, sumasang-ayon ka sa purpose of hell, which is to destroy. Hindi na sabihin ng destroy, ma-annihilate, hindi eh. Sa hell kasi ang tao, kahit nandun na, hindi ka naman ma-annihilate eh. You will be there, being forever, tormented ka lang forever, and ever, and ever. So it has the propensity to corrupt and destroy. For our last verses, Psalm 55:21. Psalm 55:21. The words of his mouth were smoother than butter, but war was in his heart. His words were softer than oil, yet they were drawn swords. Nakakapot, ano? Naalala ko naman si Florante at Laura, no? Noong bata pa, magkalaban yan, si Florante at si Conde Adolfo. Sino nito inabutan ng Florante at Laura? Filipino subject. Si Conde Adolfo at si Florante, mga nag-aaral pa sila, meron silang play. Ngayon, yung play nila na maglalaban ng espada, hindi alam ni Florante, ano na pala, tinutotoo na pala ni Conde Adolfo. Pero napaka-tricky nitong si Adolfo kasi hindi, outside appearance, parang friendly siya. Kaya sabi ng tatay niya sa kanya, kung ang isalubong sa iyong pagdating ay maamong mukha at may pakitang giliw, lalong mag-iingat at kaaway na lihim. Sabi niya. Lalong mag-iingat ka. Kung napaka-friendly ng dating niya siya, pero kaaway mo siya, mag-iingat ka lalo dahil may pinatalak na masama. Sinasabi nito sa Psalm 55:21, his words were softer than oil, yet were they drawn swords. Yung mga ganyan tao na pagkaharap mo, bait-bait sa'yo, pero pagtalikot mo matay ka na sana, ganyan, kumento ka na sa iba. Iba, backbiter. Kung ano na sinasabi behind your back. Drawn sword pala siya. Hindi lang sword, drawn. Ready to stop. Ano pa? 59, verse 7. Psalm 59:7. Behold, they belch out with their mouth. Swords are in their lips. For who, say they, doth hear? Wala silang takot sa Diyos. Kaya kung ano lumalabas sa Biblia, kasi akala nila, walang Diyos na nakakarinig. Sabi nila, sino ba nakakarinig? Kaya wala silang preno sa pagsasalita nila. Naalala ko yung testimony ni Pastor Henry. Pagka nung kasi nasa construction si Pastor Henry. Bago siya naging pastor, nasa construction siya, carpentero. Diyan daw sa construction, nandiyan na lahat ng language sa masasama kasi marami carpentero. Tapos, nagugulat sila sa kanya kasi siya hindi nakikihalo. Lalo na pag mga greed, mga dirty jokes na nagtatanong sila kanya, ba't ayaw mong join? Sabi niya, pwede naman kung wala nakakarinig sa taas. Yun ang sagot niya. Pwede naman akong sumali sa inyo basta wala nakakarinig sa taas.
So may dating na sarcastic pero simple lang, na hindi mo dinediretso yung tao, pero may dating yung sagot niya, di ba? May Diyos na nakakarinig sa taas. Kung pwede ako dyan, sabi niya, kung wala nakakarinig sa taas. Para sila sinampal. Pero yung mga unbeliever, akala nila walang Diyos na nakakarinig. Kaya sabi dito, who doth hear, di ba? Behold, they belch out with their mouth, swords are in their lips, for who say they doth hear. Sino ba nakakarinig? Hindi sila naniniwalang narinig sila ng Diyos. Psalm 64:3. Psalm 64:3. Who whet their tongue like a sword. Ibig sabihin ng wet, hinahasa. Hinahasa nila. Huwag yung ililiteral yun, ha? Mapupuntun yung dila. Who whet their tongue like a sword and bend their bows to shoot their arrows, even bitter words. Yung pala mga mapapait. Hateful, punong-puno ng galit ng mga pananalita, bitter, what else? Vindictive, careless na pananalita. They shoot like arrows, bitter words. Who whet their tongue like a sword and bend their bows to shoot their arrows, even bitter words. Kaya minsan yung iba sabihin, sana sinampal mo na lang. Kasi pag sinampal, ilang saglit lang wala na yan Yung pula niyan, wala na, limot na Pero yung masakit na salita, pwede pumatay. Alam mo, pinakwento ko ng linggo na isang matandang empleyado, matagal na sa kumpanya. Pagsalita na hindi maganda nung may-ari, bata pa sa kanya, dinamdam niya. In 15 days, na-admit sa hospital. After 15 days, patay na. Isang bata lang, nakababata sa kanya, kung pagsalitaan siya, parang musmus yung, palagay mo na, mali ako, pero matanda ako sa iyo. Di ba? Minsan kasi yung tao, hindi na ino-honor yung seniority. Lalo sa kultura natin Pilipino, di ba? Mataas ang paggalang sa kuya, ate, sa mga mano, mga tanda. Kahit walang pinag-aralan yan. Kahit illiterate yan, kahit mas matalino ka, kahit edukado ka, pag matanda sa'yo, pakitaan mo naman ang galang. Di ba? Mano, opo. Kahit nag-iisa siya, ang ginagamit sa Tagalog, kayo po ang bahala, di ba? Hindi yung ikaw ang bahala. Matanda sa'yo, kung sabi mo, parang kalaro mo lang. Pag nakatatanda, kayo, di ba? Kayo po ang bahala. Hindi yung, ikaw na. Nanay mo, ikaw na. Tatay mo, ikaw na. Kaya na pagsalita siya ng mga babata, dinamdam niya ng uso, stroke. After 15 days, patay. Nakakamatay kaya ang salita. Lalo na kung pagsasalitaan mo, weak personality. Kasi ang tao, merong 4 different types of personality. Merong mga kaya, lalo na yung mga sensitive. Meron yung mga tao na kahit anong sabihin mo, kaya nilang i-take yung sinasabi mo. Pero meron mga tao na may personality type na sensitive. Ngayon, huwag silang sisihin. Ganun ang pagkakalikha sa kanila ng Diyos. Sino bang arkitekto? Sino ba nagsabi na ganun siya? Di ba, ang Diyos ang nagbigay ng personalidad ng bawat tao, di ba? Yan, ginawa sila ng Diyos na ganun for different purposes. Para magkatulog-tulog, yung strength mo, mag-compensate sa kahinaan nitong isa, itong personality. Pero yung weakness mo, baka yun naman ang strength niya, siya yung compensate sa kahinaan mo. So wala kayo itatapon. Hindi pwedeng mahina loob dito. Hindi pwedeng mahina loob. Ayaw ko yung mahina loob. Gusto ko lahat, matatapang, lahat malalabas. Karaniwan yung matatapang yan. Hindi mahilig sa detalye, hindi mahilig sa mga facts. Tira lang ng tira yan. Pero yung mga sensitive, yun naman yung parato nag-iisip. Magdahan-dahan po tayo. Kasi sa pagkakaalam ko, ganito yan. Sila yung mga analytic. Wala kayo tatapon. So yung mga ganung personalidad, yun yung mga matagal magtago ng mga words. Masakit sa kalooban nila. Kaya mag-iingat-ingat po tayo. Re-respeto po natin yung bawat isa. Huwag nating sasagasaan. Bulldozer, parang
Wala akong pakialam sa'yo, bulldozer mga lang. You should respect each other. Tsaka yung kakayanan ng bawat isa. Diyos naman nag-design nyo eh. Kung ano tayo. For a purpose. Wala tayong itatapon sa isa't isa. Dahil yung weakness ko, baka yun ang strength niya, yun ang compensate sa kahinaan. At yung strength ko na kahinaan naman niya, yun naman ang compensate sa kahinaan. So, hindi tayo dapat nag-criticize sa mga disenyo ng Panginoon. Diyos po ang nagplano tayo. Okay, tayo tumayo at tayo magpapos sa Pagkailangan namin Diyos at mahabagin niya masalamat po sa mga palaalan yung salita, patawad po sa inyong mga pagkakasala. Nalain ko po Ama yung biyaya sa bawat isa amin naman na makapamuhay ay yung sinatulungan. Po Ama, bantayan niyo kami sa inyong paguri, kating nagligtas ang mga tahanan. Yan dahil mga po kami sa mga activities bukas, trabaho, mga gaway, ay po naman papala, bigyan ng safety sa bawat isa. So, hindi po namin binabalik, lahat ng pagpulit po sa salamat sa ngalan ng Jesus. Amen. Magandang gabi po. Ito na lang po.